Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba tayo hindi magsawa sa ating trabaho? So, experience ko kasi yan, sawang-sawa na ako sa trabaho kong paulit-ulit dito. Especially ngayon na mag-isa lang ako sa bahay and halos ano na yung ginagawa ko, alam mo yun? Yung ako lang mag-isa, yung cellphone nga, dalawa na yung palitan ko kasi yung isa natapos ko na, na-lowbat na yung isa. Charge yan lahat sa gabi, full. So, ang isa is malowbat, palitan ko na naman ang isa, and malowbat na naman yun. So, puro music lang yung ginagawa ko, and puro bored na bored talaga ako, mag-isa lang ako, wala. Mas okay pa pala yung may kaaway ako, yung bata. So, paano nga ba hindi magsawa sa trabaho? First is, mahalin mo yung trabaho mo. Ako guys, is mahal ko yung trabaho ko kahit alam mo yun, yung sa iba katulong lang tayo, sa iba ganyan yung trabaho natin. Pero ako mahal na mahal ko yung trabaho ko kasi dito ako kumukuha ng pera, yun yung iniisip ko. So, first is mahalin mo yung trabaho mo. Every work that you do it with passion. So, yung iba is kapag nagtatrabaho, mekos-mekos, yung alam mo yun, mani-mani. So, ako hindi ganun. Kapag nagtatrabaho ako, trabaho talaga. Kapag naglinis ako ng CR, linis talaga. Kahit nilinis ko na yan kahapon, lilinisin ko yan ngayon ng matino uli. So, ayun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Kasi kahit na 10 months na ako dito, yung linis ko is hindi nagbabago. Mas nag-i-improve pa. Mas ayoko ng mas naghahanap ako ng paraan kung paano mas mapaganda pa yung gawa ko. Katulad nung nakaraan, late na kami sa school. Yung bata kasi, kapag minamadali mo siya, doon siya nagiging demonyo, doon siya nagbabagal. So sabi ko sa kanya, bilisan mo na, bilisan mo na. Ay, binabagalan. Tapos sabi ko, bahala ka dyan, bilisan mo na nga. Sabi niya, bakit ka nagagalit? Sisigaw pa talaga. Sabi ko, bahala ka nga dyan. Tapos iniwanan ko, pumunta akong kusina, doon ako. Tapos narinig siguro ng amo ko, nang sisigawan na kami dito. Tapos lumabas yung amo ko, nakita niya ako sa kusina. Nandun lang, nakatayo, nag-aantay nga na matapos yung bata. Kasi kapag iniistorbo ko, kinakausap ko, mas lalo niyang hindi tatapusin yung yung assignment niya. So, nandun ako sa kusina, naantay siya, and lumabas yung amo ko, nakita ako na nandun sa kusina, ngumiti siya. Sabi ko, hindi ko alam kung tapos na yan siya. Sabi ko, ganun. Tapos, ayun nga, di nalilate na kami. Pumunta kami ngayon ng tren. So, may technique kasi ako. Ganyan yung ginagawa ko. May technique ako ngayon na kailangan doon ako sa pinakadulo ng tren kasi 2 beses kasi kami mag-tren. Isang pagpunta namin ng Central and then baba kami ng Central sakay uli kami papuntang Kennedy Town. So, ang ginagawa ko is pagdating ng Central, dito pa lang, lakad na ako ng mahaba hanggang sa pinakadulo ng tren, hanggang wala pa yung tren, lakad ako ng lakad. Di pag nandyan na, tsaka na ako papasok. So, lakad ako ng lakad kasi kapag bumaba na ako ng Central, yung ko dun, yung area ko is malapit na siya sa escalator, papunta na pababa. Doon na mismo malapit sa tren din ng susunod na tren namin na sasakyan. So, nung sabi ko sa amo ko, nung nandun na kami na, ma'am, doon tayo sa unahan, lakad tayo konti kasi malapit yun sa, sa stair papunta sa, sa Kennedy Town. Sabi niya, ay, buti naisip mo yan. Hindi ko naalala yan, nakakalimutan ko. Sabi niya, hindi ko na yan, hindi ko naisip yan. Buti alam mo. Sabi niya ganon. Sabi ko, oo, kasi minsan nagmamadali din ako kasi late na ako umaalis ng bahay, kaya kailangan talaga diskarte ako, sabi ko ganun. Tapos natawa siya, doon pa lang na-amaze siya na, alam mo yun, yung trabaho ko is ginagawa ko ng paraan para mas mabilis, ginagawan ko ng paraan, tsaka hindi ko minimekos-mekos yan, kahit yung mga pagplansya ko, kahit na matagal ko nang ginagawa, yung iba nagsasawa na, ay na ano-ano lang, mani-mani. Sa akin, focus pa din ako, pa din yan. So, para mahalin mo yung trabaho mo, isipin mo na, para hindi ka magsasawa, is mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung job mo. Kasi, para sa akin, lahat ng trabaho is pantay-pantay, marangal, kahit yung iba, hayahay yung trabaho nila. Yung iba nga, nagkukuya-kuy pa, pero ako, mahal ko talaga trabaho ko kahit dati pa. And then next is isipin nyo yung sahod. Yung sahod natin sa Pilipinas is hindi natin kayang pantayan dito. Yung sahod dito is doble, triple yung kikitain natin. Kasi dito hindi na tayo gumagastos ng pamasahe. Ako sa Pinas, 20,000 nga sahod ko, pamasahe, pagkain, kuryente, tubig.
And then, mga sabon, shampoo, ayan. Then, ano pa, mga toiletries ko, tissue, ayan, mga dami pa. So, masaya na nga ako eh. Pag nakakakuha ako sa isang buwan, meron akong naitatabi na 6,000. And yung 6,000 na yun, pag shoppingan ko pa, wala nang natira. Hindi ko talaga. So, wala na talaga. Kaya, okay pa din tayo dito. Pero, anuhin nyo na lang din na sana swerte kayo sa amo. Yung amo ko dati, natatakot ako, nahihiya. Pero ngayon, hindi na ako nahihiya sa kanya. Kapag uupo ako kung gusto ko, siya paminsan nagsasabi sa akin kapag wala siya dito, sasabihin niya sa akin, maaga kang matapos, pwede ka munang magpahinga sa kwarto mo kasi mamaya pa kami uuwi. Sabing ganun, magpahinga ka muna, labas ka na lang kapag darating na kami. So, ginagawa ko, dito muna ako upo sa kwarto. Pero pagka mga alas 9 na, doon ako sa kusina. Kasi malapit na yan sila dumating. So, pag narinig ko yung boses ng bata, kasi tatakbo agad yan eh, papunta sa pinto. Tapos, ayun, binubuksan ko kaagad. And then, natutuwa sila kapag nakikita nila kung binubuksan ko yung pinto. Ayan. So, ayun yung isa sa mga ano ko, sa kanila. Tapos, babatiin ko sila kaagad. Mahilig kami magbati dito. Good morning. Basta kung sinong aalis, pagbalik, may bati talaga. So, ako parate. And minsan, tumatawa din ako, tinatawanan ko din yung amo ko. Limbawa, nung nakaraan, hindi na nga to gumagana tong fingerprint ko. Kaya nag-aano ako ngayon, pin code or code. So, siya, nakadalawang beses na din siya, and then malapit na ako sa pinto, bubuksan ko na sana yung pinto kasi dalawang beses nang nag-error, and then pumasok, and then nakapasok na siya. Tapos nandun na ako malapit sa pinto, sabi ko, akala ko hindi ka na makakapasok ma'am, sabi ko ganun din, tumawa din siya. So, ang gaan lang din ng ano namin dito, so pagtsatsagaan ko na lang to as long as sumasahod ako every month, mababayaran ko yung utang ko. Ay, hindi ako makatulong sa utang ko, oh my goodness. So, ano ba? Malapit na guys, malapit na magawa yung bahay namin. Yung mama ko bumili na ng hollow blocks na 600 pieces, hindi ko inutusan, ginawa, o diba? May pera siya kasi doon, meron siyang 34,000. Maliban sa yung ATM niya is merong 105,000 ako doon na nilagay, hindi niya alam. Meron akong pera din doon sa kanya na 40,000 yun dati, tapos na unti-untian inuutusan ko siya na bigyan yung kuya ko ng 3,000 para pagiba sa bahay namin. And then meron pang natira na 34,000, inutusan ko ngayon siya bumili ng toilet bowl, and then inutusan ko siya na 3 weeks from now tsaka siya o-order ng buhangin. Tapos wala, ginawa na. Hindi ko lang alam. Hindi ko masabing bobo, pero parang ganun na nga. Nainis ako. So, sabi ko, 3 weeks from now, bumili na siya guys ng buhangin. Yung malaking truck, yung 6,000 mahigit na buhangin, yung marami. So, bumili na siya. And then, bumili na din siya ng hollow blocks, and Pilipinas ngayon, sobrang init. Bumili siya ng hollow blocks. Oh my goodness. Sabi, proud na proud pa siya. Sabi niya, 12 pesos ko yan nabili, and then hatid na dito sa bahay, deliver na. Sabi ko ganun. Sabi niya, sabihan mo ako, tanong mo si Jeffrey yung gagawa ng bahay. Tanong mo si Jeffrey kung ilang semento yung bibilhin kasi bibili na ako. Wala pa akong sinasabi. Punyeta, ginastos na. Yung mama ko talaga, parang yung kapatid ko na nasa Kuwait, yung may pera, pag may pera, hindi titigilan hanggat hindi binibili. Yung parang ganun siya. So, binili ng hollow blocks, toilet bowl, and then, ano pa yun? Binili niya? Buhangin. Hindi ko sinabi yan. Ang sabi ko lang 3 weeks from now. Kasi yun yung time na darating yung magagawa ng bahay. And yung magagawa ng bahay, nagbali na sa akin ng 1.5. O, diba? Galing. Nagbali na wala pang poste na nagawa, punyeta. And then, yun nga, buti na lang kamo, hindi ko sinabi sa mama ko na meron yung ATM niya, merong 105,000 doon. Kasi, hindi yung titigilan. Ibibili na ng hollow block, semento, long span, ano pa yung bibili niyan, parlance, oh my goodness. Hindi ko sinabi na merong pera doon para, Diyos ko, baka ubusin nun. Hindi siya nananahimik guys hanggat may pera. Hindi siya Kaya sa aming magkapatid, ako talaga yung kuripot. Kapag nagsasalita, kapag nagbibigay ako, may pabaon pa yan na salita na masaktan ka talaga. Katulad nung kuya ko, nanghingi sa akin nung
nakaraan ng 1,000. Kasi nahulog sa bahay. Nagpanday ng bahay. Partida. Tinulungan niya lang yung may-ari ng bahay. Walang sahod yun. Umakyat ng bubong. Pinako yung yero. Ngayon, nahulog. Buti nga hindi na shot sa yero, kundi nahiwa yung katawan niya. Nahulog. Mula taas. Ang nangyari? Ngayon, hindi na makatrabaho. Sabi ng kapatid ko sa akin, Day, tulong-tulungan mo muna ako pambili ng ng bigas ni Manong. Sabi ko sa kuya ko, alam mo na nga, nagbigay ako 1,000, may salita pa. Partida, panganay yun. 40 na ata yun siya. Nakalimutan ko. Ako, pangalawa sa bunso. Sabi ko ngayon sa kanya. Sabi ko ngayon, alam mo na ngang mahirap tayo. O, di ba? Sabi ko, sorry. Alam mo na ngang mahirap tayo. Nagpahulog-hulog ka pa doon. Sabi ko talagang ganun. Tapos sabi ng kuya ko sa kanya, bakit? Sino ba may gusto na mahulog doon? Gustuhin ko ba yun? Masakit nga sa katawan? Sabi gano'n ng kuya ko. Tapos nahimik na lang ako. Pero bago ako magbigay ng pera, may paaman talaga na nasalita talaga. Meron talagang pa-award yan. Minsan pag, lalo sa kapatid kong bunso, pag nagbibigay ako, alimbawa, pag nagbibigay ako ng damit sa anak niya, sabihin ko, tingnan mo, parang ako na yung nanay ng anak mo. Ikaw mismo na nanay, wala kang nabili sa anak mo. Marami pa nga ata akong nabili sa'yo eh. Alam mo yun, kaya kilala ako sa magkapatid. Ako yung pinaka-kuripot. Kuripot, pero mapagbigay naman. Pero may salita talaga. Yung kuya kong, yung nandyan sa Manila, nainis ako kasi ayaw ko yung ginigising ako ba. Kapag natutulog ako, lalo gigisingin ako 6:00 ng umaga. Yung pasok ko sa trabaho, 1:00 pa. Kailangan yung gising ko 10:00. Gigisingin ako ngayon manghiram ng pera kasi pupunta ng LTO pang renew ng license. Day, pautang nga ng pera. Wala! Sisigaw talaga ako niyan. Wala! Gaganon ako. Tapos, sige na, pautang na day, kaya aalis na kami. Wala nga! Basta kapag ginising mo ako kahit meron, wala talaga, wala. Tapos, nakabihis na silang dalawa. Kapatid kong dalawa, nakabihis na. Ngayon, nainis na yung kuya ko kasi nga, kahit anong gising niya sa akin, manghiram ng pera, hindi talaga ako gigising. Kasi nga, ginising mo ko eh. Kailangan, hayaan mo ko. Tapos, sabi niya sa akin ngayon, ang damot-damot mo. Sabi niya ganun, ang damot-damot mo. Manda kapag ikaw yung nangangailangan kaya hindi kita tutulungan. Hala ka dyan sa buhay mo. Tulog talaga ako. Tapos maya mga, sabi, hindi na, wag na. Sabi niya ganun, wag na, napakadamot mo. Di bahala ka dyan. Tapos natulog uli ako. Tapos mga nakaraan, hindi kami nagpansinan na. Kapag ganun, hindi na kami nagpansinan yan. Mga ilang buwan, mga 2 buwan kaming hindi magpansinan. Tapos, nung okay na, manghiram na naman siya uli ng pera. Ang ginawa niya na ngayon, gabi na siya manghiram. Pag gabi, pumapayag ako. Day, pautang nga day, kasi bukas punta kami doon. May gagawin kami. Kailangan ko, wala akong pamasahe eh. Sabi ko, ganyan, manghiram ka kapag gabi, hindi yung umaga. Alam mo na nga, tulog yung tao, gisingin mo. Ginanon ko talaga. Isang beses nga, ginising nila ako kasi hahatid namin yung kuya ko sa barko, sa Tugo. Day, gising. Aalis na si Manong. Di umalis siya doon. Ganun talaga ako guys. Pag ginigising, umalis siya. Sabi kong ganun. Natutulog yung tao eh. Talagang dandan talaga ako. Yung kuya ko napatulala. Yung panganay napatulala talaga. Ganun siya. Hindi, masyak siya. Ganun ako. Yung kapatid ko namang bunso umuwi. Kasama yung kalibin niya. Yung seaman. Umuwi silang probinsya ngayon. Day, payakap ako day. Aalis na kami. Umakyat pa talaga ng bahay. Doon yun sa kapitbahay na tulog kasi pinalayas ko. So ngayon umakyat doon sa bahay. Nagpaalam kasi aalis na. Ginising ako. Day, payakap day. Aalis na kami. Bahala ka dyan. Umalis ka. Natulog talaga ako. Hindi ko talaga yun pinayakap. Natulog talaga ako. Kaya hindi talaga ako naistorbo. Nagigising lang ako kapag alarm ko yung nagigising sa akin. Kaya nag-a-alarm ako. Isang alarm na magigising ako. Tapos siniset ko uli ng 5 minutes para may tulog uli ako. Pero ngayon nawala yung amo ko. Alarm ako 6:55. Nakakabangon ako kahapon. Nakabangon ako 8:30. Kung kailan na 7 hours yung tulog ko, doon ako parang antok na yung eye bag ko ang itim. Nung 5 hours hindi ganun. Bakit? Can you answer me guys? So, ayun lang. Mahalin nyo lang yung trabaho nyo and then sipagan nyo lang kasi
ano naman isipin nyo na lang yung sahod nyo every week, every month, ganyan. And then, kung paano mapupunta sa pamilya para magkaroon din kayo ng gana is mag-shopping kayo or reward nyo yung sarili nyo every salary, bili kayo ng kahit isang damit lang para may makita kayo, ay sahod ko to ng July. Ganon ginagawa ko guys, nililista ko July achievement, August achievement, July salary, kung ano yung nagastusan niya ng salary ko na yan. So, ganun yung ginagawa ko. So, ayun lang guys. If you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.